faith. We will be talking about faith this afternoon. Lahat naman siguro tayo, we want our faith to grow deeper. We want our faith to be stronger. We want it to be resolute. Yung faith natin, yung firm siya, hindi natitinag na pananampalataya. Although we said nga meron din naman talaga yung mga challenges. Pero parang yung shinare mo, Rocky, na pinakita ni God pinakita ni God. Kasi during that time, mahina yung benta. Tapos you had the thought, you had the idea na humihina yung faith ko, and nobody will condemn you for that. Pero having gone through that, nangyari na eh. Pinakita ni God, Rocky, ito yung kaya kong gawin. And in the weakest day, dun sa pinakamahina, dun sa pinakamalabo na araw, dun pa bumira ng pinakita ni Lord kung ano yung kaya niyang gawin. Di ba sabi nga niya sa Corinthians, my strength is perfected in weakness. So pinakita niya sa iyo kung ano yung kaya niyang gawin. Siguro prior to that, agree tayo lahat yung sinasabi mo na nanghina yung faith ko eh. Pero when that will happen again, ay hindi na ganon. I would trust hindi na ganon. Kasi we have gone deeper, you have gone stronger, we have gone resolute. And the same for us, yung mga situations na yung mga sinare nga natin. So, to begin with, ano ang faith? What is faith ba? Ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa faith? The Bible does not define faith, pero it describes faith. Alam nyo ba kung ano, malamang alam nyo, kung ano yung scripture na nagde-describe, the best description of faith sa Bible? Would you know? Pakibasa. Mustard seed po, Pastor? Hindi. Faith. Hebrews 11. Hebrew 1:11. Ito yung best description ng faith. Pakibasa. Pakibasa po. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11, verse 1 in KJV. Ayun. Sige po. New King James. Yeah. Mamaya maintindihan mo bakit yan yung version na na pinili ko. Although other versions would talk something of the same thing, pero gusto ko lang gamitin, we'll know in a short while. So, Hebrews 11:1, ito yung nagbibigay ng, should we say, profound na definition ng faith. Bakit? It is framing it as both confident assurance, yung faith natin. And ang faith ay convincing proof dun sa mga realities na hindi visible sa human eye. Bakit? Kasi yung scripture na ito, it acknowledges and addresses yung sitwasyon natin na we are physical beings. Dahil physical beings tayo, we respond to what is physical. So in-acknowledge niya dito and He brought it beyond the physical. So i-break down natin yung Hebrews 11:1 para lalo nating maintindihan. Unang-una, ano daw ang faith? Faith is substance. Faith is substance. Kung ano siya sa original language, yan nakikita natin sa screen. So yung hypostasis refers to the essence or reality underlying something. So there is something, there is an event, a material, there is a person, pero behind that is a reality. Behind that is a reality. Anong ibig sabihin nun? Sa context natin, it implies na ang faith ay nagbibigay ng reality to our hopes, to the things that we hope for. It gives reality to the things that we hope for. It makes concrete. It makes solid. It makes parang binibigyan niya ng physical reality yung mga hope natin. Yun. So, ibig sabihin and this is where we draw the line. When we talk of substance, na faith is substance of things hoped for, hindi siya wishful thinking. Hindi siya wishful thinking. Kung minsan, we know of people, we know, siguro there were times in our lives na tayo ay naging guilty rin na
we thought of our wishful thinking to be faith. Akala natin faith yon. Pero yung sinasabing substance, drawing it from the original language, kaya kinuha ko yung sa New King James. Drawing it from the original language, ito ay binibigyan niya ng solid foundation upon which our expectations are built. Yung hopes natin, merong pinanggagalingan na pundasyon. Yung hopes natin may tinatayuan na matatag na pundasyon. Hindi siya wishful thinking lang. Hindi siya wishful thinking lang. Ito yung alam mo, you are firm. You are firm na sinabi ni Lord ito. Ito yung revelation niya sa akin. Ano yung foundation mo? Si God. Kaya nga, we always emphasize that it is faith in God. Yung wishful thinking is faith in faith. Faith in faith. Wala si God dun sa usapan. Alam niyo yun. May wishful thinking ka, you think of something, magkakaroon ako ng ganito, i-bless ako ng ganito, magiging ganito ako. Iniisip mo. Tapos, hindi naman sinabi ni God yun. So, kung ano yung wishful thinking mo, you impose it on God. You impose it on God. Lord, magkakaroon ako ng magandang sasakyan, Panginoon. Ito yung brand, yung model, yung cool. You are declaring it, thinking it to be faith. Tapos, after nabuo mo kung ano yon, then, kasabihin mo kay Lord, Lord, bigyan mo ako nun. Hindi na nga niya, hindi niya sinabi yun eh. So, yun yung wishful thinking. Dito yung, kaya nga sinasabi ko, we draw the line here. It being substance. Kasi siya yung foundation. Faith is the foundation that supports our hopes and dreams. Sinabi ba ni God sa iyo yan? Ni-reveal ba ni God sa iyo yan? Paano? Yung mga ganon. So when you have something, kung meron kang something and you are declaring something, it has to be revealed by God. Kaya nga faith in God, hindi faith in faith. Nagbibigay siya ng tangible reality of what we hope for. It makes our hopes more than fantasies. Hindi ka na nagpapantasya. Yung mga singles, mag-iisip sila, makakita ng picture. Lord, magkakaroon ako ng asawa, kamukha ni Hyun Bin. Kita niya dun sa nakita niya yung crash landing. Magkakaroon ako ng asawa, kamukha ni Hyun Bin. Sabi ba ni God sa iyo yan? Hindi naman sinabi ni God. And then you tell God na, Lord, gusto ko ganun yung asawa ko. In Jesus' name. Hindi po. Nagpantasya ka lang. Nagpantasya ka lang, wishful thinking niya. Our faith allows us to live as if the things that we hope for are already present. Are already present. Ito yung alam na alam mo dahil sinabi mo, Lord, mangyayari. Dahil sinabi mo, Lord. Hindi dahil sinabi mo, Alex. Dahil hindi sinabi mo, hindi. Dahil sinabi mo, Lord, then it will happen. When alam niyo yan, kung merong pumapasok sa isip natin, the next thing that we do is clarify it with God. We clarify it with God. Kami ni Do, meron kaming malamang kilala mo, Aji, pero wag mong sabihin na kung sino sila. We know of ladies na gusto nilang maging sundalo noon. Gusto nilang maging sundalo noon eh. Tapos, kinakausap namin sila. Tapos, very firm sila. Sinabi ni God ito, pinag-pray ko, ito yung mangyayari sa buhay ko. Talaga sinabi ni God. Oo, kuya, sinabi ni God. Tapos paano? Basta sinabi ni God. Sige, sinabi ni God. Hanggang hindi sila naging sundalo. But they're having a good career. No? They're having a good career. Ibig sabihin, hindi yun yung sinabi ni God. Pero God made them go through that para maipakita ni God, parang si Rocky, para maipakita ni God, ito yung kaya kong gawin. Ito yung kaya kong gawin. Yung substance na sinasabi natin, alam niyo yung magpapatayo ng building, yung arkitekto, gagawin niya yung plano, tapos may blueprint. Meron na siyang blueprint. Anong gamit ng blueprint? Ito yung reference nung magtatayo ng building. Ito yung reference ng mga permit, yung mga approval ng gobyerno. Approval ng gobyerno yan, bibigyan niya ng permit.
Nandun na ba yung building? Wala pa. Faith is like a blueprint. It is like a blueprint na ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari. Hindi pa na-construct pero na-approve na. Similarly, yung faith natin is a blueprint of things that we hope for. It is a blueprint of the things that we hope for. Nakikita mo. And it brings yung things that we hope for into spiritual reality. So it is a good time for us to think na ano ba yung, what are the things that we are hoping for? What are the things that we are hoping for? Kasi kung ano man yung things that you are hoping for, it has to have a solid foundation. It has to have a solid foundation. Ngayon, kayang-kayang i-declare ni Rocky dyan, hindi ako sasablay sa kota na yan. Kaya niyang sabihin ngayon yan. They can do that. Kayang-kayang gawin ni Aji ngayon na, Lord, I will encourage people. I will encourage people. I will keep on sharing the verses. Bakit? Pinakita mo na eh. Pinakita mo na eh. Wala nang urungan to. And the same is true para sa lahat sa atin. It is substance. Siya ay blueprint, siya ay pundasyon, solid foundation. And si God lang yun. Si God lang yun. Kaya nga faith in God, hindi faith in faith. And have faith in God. Tapos, yung next naman natin ay siya ay evidence. Sabi niya, elenkos, sabi sa Greek. Pero siya ay evidence. Anong ibig sabihin yun? Meron siyang conviction, ito ay proof. It is proof, legal term kasi yan. So, ano yung evidence? It is a convincing proof of things we cannot see with our physical eyes. Faith will give us a vision, will give us, ano yun, nagbibigay siya ng proof of the things that you cannot yet see in the physical. Kaya nga, when we exercise our faith, we do not exercise it for ourselves lang. Yung pag-exercise natin ng faith, yung sinabi ni Lay kanina, yung pag-exercise natin ng faith natin, may accountability yan. Kasi we help each other grow in faith, and yun nga, we help each other grow in faith. Parang yung an example ni Lay, si Esther, si Queen Esther. Pumunta siya sa hari, ang daming nagdadasal para sa kanila. So it was a corporate faith. May accountability ang faith. Bakit? Kasi if you are showing the wrong evidence, if you are showing the wrong exercise ng faith mo, apektado ang ibang tao. Apektado ang ibang tao kung mali yung yung pag-exercise mo ng faith mo. Pero yung faith, dahil evidence siya, nagbibigay siya ng assurance, nagbibigay siya ng certainty about spiritual realities and future promises. Sinabi mo to, Lord. Diba? Sinabi mo ito yun, Lord. Faith is inner conviction that what we cannot see is real and trustworthy. Lord, dahil sinabi mo ito, mas maniniwala ako, mas magtitiwala ako sa sinabi mo. Ito yung nakikita ko sa physical, hindi tumutugma sa sinasabi mo, Lord, pero kakapit ako sa katotohanan na sinabi mo sa akin ito. Faith, yun ang faith. Yung conviction na yon, it will lead us to trust God. It will lead us to trust God even kung yung mga pangyayari na nakikita natin sa physical ay hindi tumutugma. Hindi siya tumutugma. Parang trial, di ba? Parang trial dun sa korte na ipapakita yung evidence sa court, it will convince the judge of the truth ng mga sinasabi. Di ba? Lumaki ako sa farm, nasan yung farm? Meron akong teacher, nasan yung teacher? Alam natin yung kwentong yun, pero wag na natin pag-usapan. Pero ganun nga yun. So, putting it together, ang faith ay substance and evidence. Pinapakita ng Hebrews 11:1 that faith is both substance of our hopes and evidence of unseen realities. Substance as in foundation, substance as in source,
substance as in firmness and reality of the things that we hope for na binibigay ni God, and it is an evidence of the things that yung unseen realities. It is an evidence na nabuo na sa spiritual realm yung mga inaasahan natin. Naasahan natin. Ito po ay foundation that supports our confident expectations. Ito po ay proof that convinces us of God's promises and spiritual truths. Let me quote to you si John Stott. Anong sabi ni John Stott? Pakibasa po. Faith is a reasoning trust, a trust which recounts thoughtfully and confidently upon the trustworthiness of God. Amen, amen. Thank you, Vincent. Unang-una, reasoning trust. Yung iba, huwag ka nang magtanong, faith na lang. Hindi po. Hindi po. Mamaya, about questions about faith, mamaya ma-address natin yan. Pero yung sabi niya, it is a reasoning trust. Pero trust which reckons thoughtfully and confidently upon the trustworthiness of God. Oo. Oo, nagtitiwala ka. So, yung sagot mo, yung reasoning trust mo, it is reckoned saan? Sa Panginoon. Trustworthiness of God. And I want to emphasize that, trustworthiness of God. Yung pananampalataya mo, kasi pwedeng pagkatiwalaan ang Panginoon. Bakit ko ina-emphasize yun? Trustworthiness of God, hindi trustworthiness of man. Gagawin ko to, maniniwala ako to. Bakit? Kasi sabi ng leader ko eh. Kasi sabi ng pastor ko eh. Hindi. Instrument niya malamang si leader, si pastor. Pero si God, kay God ka magtiwala. Ang trustworthiness ay si God. If yung isang tao, leader, pastor, or anybody will, yung i-encourage ka niya, dahil sa kanya, layuan mo na yun. Layuan mo na yun. Bakit? He is leading people to himself, not to God. Maraming mga leaders na ganyan. Maraming mga leaders na ganyan. Hindi man nila sinasabi, hindi man nila tinuturo, pero yun ang gusto nilang mangyari. Everything. Tanungin mo ako. Ito yung sabi ni God. Tanungin mo. Sila yun eh. Then, ang nangyayari sa tao, nagtitiwala sila sa tao, hindi kay God. Hindi po. So it is good for us to reflect dun sa areas ng buhay natin na kailangan natin ng mas malakas na foundation. Kasi, yung sabi nga dito, trustworthiness of God. Baka dun sa parts na nangihina tayo sa pananampalataya, we are trusting in somebody or someone else, not in God. Hindi we take this without condemnation. Walang condemnation. Ito yung eye-opener natin ngayon. Na dun sa parts na, dun sa mga banda na nangihina ka, baka hindi ka kay God nagtitiwala. Baka sa iba ka nagtitiwala. And it would be good. A good time for us this afternoon na. Oo nga, Lord, di ba yung pinagkakatiwalaan? Tapos good time for us to return to God. Faith, sabi nga sa Hebrews 11:1, kailangan natin ng faith para mabuhay tayo ng isang buhay that will please God. Yung buhay that will align to His will. Yung faith na sinasabi natin, it will transform our hopes into realities. By deepening yung understanding natin of faith, by deepening our faith in Jesus Christ and in God, mas kaya natin tawirin, mas kaya nating daanan yung mga challenges sa buhay natin. Mas kaya nating harapin lahat yun. Hindi yung takot na takot ka, maski nakakatakot yung sitwasyon. You could always go back na, pero ito yung sinabi ni God. It will make us grow closer to God. So, yung faith natin, pwedeng ma-strengthen yan. Pwedeng mapalalim yung faith natin. We can have a more resolute faith. Pero paano natin gagawin yon? 3 ways, maraming paraan, pero 3 yung pag-uusapan natin ngayon. Una,
Faith comes from hearing the word of God. Hindi na bago sa atin yung scripture niyan. Faith comes from hearing the word of God. Pakibasa po. So faith comes from hearing and hearing to the word of Christ. Romans 10 verse 17. Okay. Faith comes from hearing. Faith comes from hearing and hearing to the word of Christ. Sabi niya. So, if you do not hear, kung wala kang oras para sa word of Christ, ano yung faith na meron ka? Ano yung faith? Yung faith natin, it will grow as we immerse ourselves in God's word. No, ano yan? Na, anong tawag doon? Non-negotiable. Non-negotiable. You cannot say that your faith is growing if you have no time for the word of God. Yun lang yun. Kung wala kang oras for the word of God, then your faith is not growing. Faith is not even in you. Baka anong tawag doon? Baka naisasagad ka na. Baka nauubos na, natutuyot na. Kailangan mo yung word of Christ. Word of Christ. Siyempre ito, nung sinulat, comes from hearing. Bihira pa ang Bible. Bihira pa ang Bible noon. Wala pang printed na Bible noon. Wala pang bookstore na pwede kang bumili. So, it is transmitted by hearing. Pero today, we have the Bible. We have to spend time dun sa Bible. We have to immerse ourselves in God's Word. Yung Bible, hindi siya historical document. We know that. Hindi naman first time natin marinig yon. Ito ay living Word of God na nangungusap sa atin. Speaks to our hearts, speaks to our mind. Sabang binabasa natin ang scripture, yung understanding natin ng character ni God and yung promises niya, lumalalim. Naiintindihan natin. Paano na lang si Rocky, nung pinagdaanan niya yung kahinaan ng benta, paano na lang kung hindi niya alam yung scripture that my strength, my power is perfected in weakness. Sana bumigay na siya. Pero all those times, God was revealing kung saan yung pinakamahina, dun ko ipapakita yung power ko, and it happened. Na-strengthen yung faith natin. Yung word of God, ito yung primary source ng faith natin. Kailangan natin ng regular engagement with the word of God. Daily engagement with the word of God. Gaano ka kadalas mag-cellphone? Gaano ka kadalas mag-Netflix? Gaano ka kadalas nagse-search sa cellphone mo? Regular engagement ka dun eh. What you are regularly engaged with and enthusiastic with, yun yung magde-define ng buhay mo. What is defining your life today? Yung word of God ba? Or si Facebook ba? O si Netflix ba? Meron yung sinabi ko yata nung last week ito, yung tinuro ni JP sa akin na term, doom scroll. Naghahanap lang sa Facebook, naghahanap sa social media. Ano yung post na pwede akong magalit? Pag nakita niya yun, dun nagre-react siya. May mga taong gano'n. Faith is not static. Huwag nating isipin na hanggang dito na lang ang faith ko. Hindi na ako magbabasa ng Word of God. Okay na yung level ng faith ko. Hindi po. Faith is not static. Dinescribe ni Jesus as mustard seed. Pero the mustard seed has to be planted, it will grow, it will bear fruit. Ganon din yung faith natin. Mustard seed man ngayon yan, hindi siya forever mustard seed. Pero it has to grow. It has to grow in depth and it has to grow in our relationship with God through His Word. May mga questions ka ba about faith? Ito yung sinasabi ko. Ano yung ginagawa natin dun sa questions? Minsan kasi when we have questions or we have doubts, ano yung pinakasikat ngayon? Pag meron akong persecution, ano yung pinakasikat na ginagawa ng mga tao ngayon? Ipatulfo mo yan. Si Tulfo na ang savior. Or itanong mo kay kuya kung sino mang kuya yan. Hindi.
Hindi po. What do we do with our questions? Pakibasa po. Faith does not eliminate questions, but faith knows where to take them. Yun. Faith does not, faith does not eliminate questions. Hindi kasalanan na meron kang tanong tungkol sa pananampalataya mo. Pero ang labanan dyan ay kung saan mo dadalhin yung tanong or yung question na yon. Si Elizabeth Elliot, asawa siya ni Jim Elliot na pinatay ng mga Auca Indian sa Ecuador nung nag-mission sila. Pero pinatay yung asawa niya. Tapos ang pumunta na nag-minister to the same tribe, sila Elizabeth and another group of missionaries. To the point na naging missionary din yung isa sa mga Auca Indians. Yan yung nakikita niyo sa screen, yung End of the Spear. Yan yung movie tong Jim Elliot. Yun po. Yan po yan. So, faith does not eliminate the questions. Faith entertains the questions. Pero faith knows where to take them. Doon lang nagkakatalo. Saan mo dadalhin yung mga tanong mo yan? Meron kang question tungkol sa faith, dalhin mo kaya sa atheist, anong isasagot niya sa iyo? Ito yung exactly yung point. Oo, you might have questions, you might have doubts, pero you know where to bring it. You know where to bring it. Kaya nga mahalaga na binabasa mo yung Bible mo. Every time you read the Bible, it's the same Bible that tells na buhay yung salita ng Diyos. Na buhay yung salita ng Diyos, na hindi siya record lamang. Ibig sabihin, every time you read it, may revelation sa iyo. Kaya nyo ba yung revelation na yun? Mas masaya ba yung mababasa mo sa social media kaysa yung revelation ni Lord sa iyo? Na you spend more time with your gadget, with your cellphone, with your social media rather than spending a lot of time with the Word of God. Hanggat kaya mo pang nag-i-scroll dyan, ibig sabihin, kaya mo pang magbasa ng Word of God. Kaya mo pang mag-devotions, baka ayaw mo lang. How often do you spend time reading and meditating on Scripture? Sige nga, think of it now. Think of it without condemnation. Think of it na ito na yung reminder ni God sa'yo. How often do you do that? Nasaan yung Bible mo? Baka dikit-dikit na yung pages niya. In what ways has your faith grown as a result of engaging in the Word of God? Sabi ko kanina, mas masaya ba yung nababasa mo sa social media? Mas masaya ba yung laro mo? Or yung nakikita mo sa na napapanood mo sa Netflix kaysa yung personal revelation of the Most High God to you doon sa Word niya? Think of it well. Mahalaga po yun. Tapos yung next natin, faith requires action. Faith requires action. Ano ang sabi ni James? Pakibasa po. But be doers of the word and not bearers only, deceiving yourselves. James 1 verse 22 ESV. Yun. Not hearers only. Hindi yung nakikinig ka lang. Kanina, faith comes by hearing. Sabi natin. Tapos yung next naman, be doers. Sabi na ni James. Ay, siyempre, isa buhay mo. Hindi tayo hindi naman first time na marinig natin to. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia para tumalino. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia para pag merong debate meron akong ikakasa. Hindi po ganon. Kaya nga maski anong Bible study ang nililid namin nito, we do not promote debate. Hindi po. You can ask your questions, pero there can never be any debate. There would be another venue para sa mga debate. Hindi po. So, be doers of the word. Hindi tayo nagpapatalino, pero we are making ourselves rich in revelation. Yung totoong pananampalataya will act. It will always let us act according to God's word. So, ibig sabihin, if you do not know the word, if you do not know or engage in God's word, ano yung actions? It is never true.
it is deception ng kalaban yung sasabihin mo na maski hindi ko alam, maski hindi ko basahin yung word of God, pero nabubuhay ako according to that word. Really? How can you do that? Pero ginagawa ko kung ano yung sinasabi ng Biblia, pero alam ko yung sinasabi ng Biblia. Talaga. Daming nagsasabi ng ganyan. I always challenge them and none could answer. Hindi po. Huwag na nating paabutin ng ganon yung usapan natin. Ang sinasabi ko, engage God and His presence through His Word every day. Sana the next time na nagdudot ka dyan sa cellphone mo, sa Netflix mo, sa Facebook mo, makonsensya ka naman, hindi mo inuna si God. Nain si God. When we obey God, even when it is difficult, even when it is inconvenient, our faith deepens. Lumalalim yung faith natin when we obey God, especially during those difficult times. Ano yung ni Brother Sonny kanina? Na ganito na yung sitwasyon ng nanay ko eh. Pero sumagot si God. Then, lahat sila, their faith deepened during that time. Faith without action is dead. It must be lived out in obedience sa Panginoon. When we act on our faith, it will often always involve stepping out of our comfort zones. Hindi po convenient to step out of your comfort zone. Yung pagbasa na lang ng Bible every day, that is stepping out of your comfort zone. It is stepping out of your comfort zone. Siyempre, ano ang comfort zone mo? Magpahinga, manood, mag-Facebook, kung ano, comfort zone mo eh. Pero when you engage God in His Word every day, that is stepping out in faith. And that is a good start. We will act in obedience, and when we act in obedience, yung faith po natin, yung trust natin sa Panginoon, lumalalim rin. Sabi ni Martin Luther King, pakibasa po. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Yun, may kwento tayo dyan. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase, sabi ni Martin Luther King. Maalala nyo yung yung project natin sa project natin sa San Mateo, Complex San Mateo. Yung mga Yes. nag-tribute, yung mga nagbigay, alam nyo ba? Yung unang budget natin, ay yun yung sinabi ni Pastor Bati. Yun yung sinabi niya. Tapos ang reference niya ay plywood. Magiging plywood yung yung kisame nila. Tapos hindi ko alam kung anong klaseng kahoy, anong klaseng kahoy yung framing nun at walang insulation. Yun. We took the first step. Sige, mag-raise tayo. Nag-raise tayo ng funds natin only to find out nung gagawin na yung project, yung pondo pala natin pang labor lang. We took the first step. Nung una, parang, Lord, labor lang pala yung pera namin, Lord. Parang ganon. Pero we took the first step. Kasi anong sabi ni Lord? Gawin natin yung project and He will provide. Tapos, Lord, yung provision nyo, parang parang kapos. Gumaganon ako nun. Tapos, then comes one of our members sa BSG natin. Sabi niya, sila ang magbibigay ng ceiling boards. Pero hindi siya plywood, PVC pa yung binigay niya. Nung sinabi niya yon, kausap ko muna, no? Ang sabi niya sa akin, ipoprovide namin yan, kayo na magpa-deliver. Siyempre, okay na ako doon. Ang mahal-mahal nun eh. Mahal-mahal nung binigay nila. Sige, sabi ko. Tapos sabi niya, wala kaming accessories kasi. Sabi niya, yung parang aluminum na framing niya. Pero sige, sabi ko pa rin. Basta matatapos yan, ibigay ni Lord. Tapos ang ginawa namin nito, syempre, they are giving it for free.
So, ang ginawa namin nito, kinausap naman namin, minit namin sila. Minit namin sila, mag-asawa sila, minit namin. Tapos, lo and behold, dun sa meeting na yon, sabi nung asawa niya, kami na ang magpapadeliver niyan. Sabi niya, uy, delivery. Laki na ng natipid, tuwan-tuwa na ako. Di, in-schedule ang delivery. Dumating ang ceiling board sa dumating sa San Mateo, kasama ang framing, kasama ang accessories. Ang laki ng natipid natin. So, pero nandun pa rin tayo, yung pera natin pang labor lang. Yun yung tumawag ako sa inyo, nag-appeal ako sa inyo na kailangan natin dagdagan. Kailangan natin dagdagan. Alam niyo yung binigay niyo. Kasi ang target lang, papakita namin later yung pictures. Maglalagay ng ceiling board, maglalagay ng insulation. So meron ng naunang insulation, dinagdagan na lang. Kailangan natin dagdagan. Alam niyo yung binigay niyo, hindi lang siya pang insulation, hindi lang siya pang labor, pati yung electrical inayos. Kasi pinag-uusapan namin nung contractor na Maalis. ang ganda na nung ceiling. Ang ganda na nung ceiling. Tapos yung ilaw, isang malaki na LED naman pero nandun siya sa taas. Siyempre alam niyo yun, yung malaki na sobrang liwanag, very, anong tawag doon? Very wild, very strong yung mga shadows niya, masakit sa mata yung ganon. Alam niyo yung sa binigay niyo, pinaayos pa natin ang mga ilaw. God provided. God provided. Amen. The first step, pero we don't see the whole staircase. Malamang sa Sabado, hopefully sa Sabado tapos na sila. Kailangan kasing hindi sila makapag-whole day ng Sabado. Baka hindi nga, ano ba sabi kanina, hindi yata sila magtatrabaho sa Sabado kasi may gawain sa church ng Saturday and maglilinis sila para sa Sunday service. Pero it will not take long. Kung mag-overshoot man next week, ilang araw na lang yan, tapos na po tayo. Tapos na yung project natin. Tapos we will account everything to you. We'll account everything. Pero ito yon. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Salamat sa lahat ng nagbigay. Yung project na yon, nakatatak lahat sa kamay ni Lord yung mga pangalan. Si Lord ang magpapasalamat sa inyo. Bagay, yung sabi nga yun ng bigay, parang there should be a first step. Kasi kung hindi ka mag-first step, wala. Hindi naman aandar yan, sabi niya. Hindi mo sisimulan, sabi niya. Pag di mo sisimulan, wala yan, sabi niya. So, sanay kasi sa So they came in the picture. Oo. Kaya nga, alam mo, yung pinag-usapan namin nito kanina, pag yan immediate na ginawa natin ng January, hindi tayo, wala lahat ito. Pero sumunod lang kami ng sumunod kung ano yung direction ni Lord. Tapos yun pala, pagdating ng Mayo, may magbibigay. Hindi naman. Rinamis na nila ng February ata yun, di ba? February ba yun? Ay, tara, rinamis nila ng February. Ay, ito pa yung maganda. Grabe si Lord. Ito yung maganda. Rinamis nila ng February, hindi sila nagbigay. Bakit? Kasi yung luma na nasa warehouse, inubos nila lahat. Ang binigay nila sa atin ay yung bagong dating, bagong import. Binigay nila yung bagong import. Grabe. And it's supposed to be more expensive than the old one. Parang gusto ko nang sabihin, bigyan nyo na lang yung luma. Masaya na kami sa luma. Pero sabi ni Lord, ayoko ng luma. Gusto ko yung bago. So we have something new. We have something new. Siguro by the end of July, last Sunday ng July, baka imbitahin namin kayo na pumunta tayo lahat doon. Punta tayo lahat doon. Ako yung mag-share ng word doon sa morning service. Punta tayo lahat doon. Sa San Mateo. Okay, where are we? Teka, napalayo na tayo. Yung next natin. Faith in the staircase. Ganda, faith in action kasi yung pinag-uusapan natin. Tapos ito, faith pleases God and believes in His goodness. Galing. Okay, ano yung scripture po natin? Pakibasa po. And without, ako na pastor, Yes, Sige please. po.
And without faith, it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Yun. Hebrews 11:6. Thank you, Adi. So, yung relationship natin sa Panginoon, we are always encouraged, we are always told na yun yung simula. We have to establish a relationship with God. Pero we cannot have that relationship kung wala kang pananampalataya sa Panginoon. What am I saying? What am I saying? Especially sa atin. Lahat tayo, we share the word of God. We share the word of God. Hindi natin primary, hindi natin number one na emphasis ay yung relationship with God. Ang number one emphasis is faith. Manampalataya ka sa Panginoon. And pag nanampalataya ka, then you can go to that relationship. First is establish the faith. Hindi establish the relationship. Establish the faith. Bakit? Kasi kailangan ng faith para magkaroon ka ng relationship sa Panginoon. Marami kasi kailangan kailangan may relationship ka sa Panginoon pero they do not talk about faith. Tapos yung next na ituturo nila, mag-pray ka kay God, umasa ka kay God, you trust God. Hindi mo nga tinuruan ng faith eh. Simulan mo sa faith. Ang emphasis is faith. Pag nag-encourage ka, it is about faith. Pag nag-declare ka, galing sa faith yun. Kasi foundation nga siya eh. Foundation siya, evidence siya. So you start with faith and that faith will result into a relationship. Huwag po baliktad. Huwag po baliktad. Start with faith, yung faith magiging relationship sa Panginoon. And when it starts with faith and when they express their faith, when we express our faith, we please God. We please God. So to please God, kailangan alam natin na buhay ang ating Panginoon. That He exists, na merong Panginoon. Pero it does not end there. It does not end there. Between the lines of the scripture that we see on the screen is we have also to trust in the goodness of God. We have to trust in His grace. Pag wala yun, para kang nagtiwala lang sa tao. Pero pag pumasok yung goodness, yung grace, yun na si God. When we diligently seek God, we are driven by faith. Anyone yung pag nag-share ka ng gospel, you let them seek God driven by faith. Kaya nandun ka sa faith. Nakafocus tayo sa faith. And it will lead them, it will lead us to a deeper understanding of God. Dun tayo sasalubungin ng Panginoon. Dun sa faith natin. Dun sa faith natin, hindi mangyayari talaga, hindi genuine yung relationship kung walang faith. It starts with faith talaga. And it is true that nalalalim yung faith mo, nalalalim yung relationship mo, na ma-experience mo yung love, yung grace ni God. Faith acknowledges that God exists and that He is inherently good. God is always good. God is always good. Ano yung sitwasyon ng isang tao? God is always good. God is always good. Trusting in God's goodness even in uncertain times deepens our faith. Kanina sabi ko, obedience during uncertain times. Ngayon, trusting God during uncertain times. And then, masaya sa scripture na ito ay may reward si God. God rewards those who earnestly seek Him. Meron at merong reward si God. Meron at meron siyang reward. Hindi siya siguro reward na material as we think of what a reward is. Pero yung binigyan ka ng peace, binigyan ka ng assurance, yung pinalalim niya yung faith mo, reward yun ba? Napakatinding reward yun, yung lumalim yung faith mo. God rewards those who earnestly seek Him. Binibigyan ka niya ng greater revelation. Alam niyo yung hindi na bago sa atin yung babasahin mo yung Bible na, ganun ka. Binasa ko na ito, 100 times ko na binasa ito, John 3:16.
Tapos ngayon ko lang naiintindihan. Tapos ngayon lang nai-reveal sa akin ito. Kasi you're reading the living word. You're reading the living word. Alam nyo yon, yung peace na yon, it is more rewarding. Yung revelation na yon, it is more rewarding to us than what you see on Facebook, than what you see from your computer games sa Netflix and everything. Those things compete with God. And when those things happen, sino yung gustong manalo sa sitwasyon ngayon? Si Facebook ba? Si Netflix ba? Si computer game? Si God? Si God. Yun po. So, yan po yung pinag-aralan. Faith comes from hearing the word. Faith requires action. Faith pleases God and believes in His goodness. Meron tayong, yun, kasi may oras tayong mag-breakout room. Yung mga pag-uusapan natin, what area in your life is God calling you to step out in faith and obedience? How do you intend to respond? Ano yung area ng buhay mo? Alam niyo yung pagka-explain ko dito kanina na minsan kasi mas nagtiwala tayo, without condemnation to mas nagtiwala tayo sa tao. Mas nagtiwala tayo sa tao kaysa kay God. Pero eye-opener natin ito ngayon, nangungusap si Lord sa atin ngayon na, ito na. This is the time na you have to respond in faith. Tapos yung next, what practical steps will you take starting today to deepen your faith? Yung faith natin is growing. It is deepening. Hindi pwedeng static, hindi pwedeng stagnant. It has to grow. So ano yung pwede mong gawin pagmula ngayon? Now, which part of our Bible study had the most impact on you? Yun po. At na-share na ba? Oo, ni Ruben. Ayun, thank you, Ruben. Kaya dapat hindi ka nag-absent, Ruben. Okay po, 20 minutes. Si Vincent, na-miss ka namin. Ha? O sige, room 1, si Do at si Lay, mauna sila. Kami po. Yung pareho kami ni Sister Do. Yung ako naman sa Netflix, siya naman sa teleserye. Kaya yun na nga, sabi kong ganun ako kasi dati doon ako na sa ganun. Pero ngayon at least, Pastor, naramdaman ko na kapag nanonood ako kasi akala ko na kapag nanonood ako ng Netflix, nare-relax ako. Then, katagal-tagalan, na-realize ko, mas nai-stress ako. At saka, yung fix your eyes on Jesus, unti-unti nang nawawala eh. Kasi pagkatapos mong manood nun, yun ang iniisip mo. Oo, imbis na ayun. Tapos, yun na nga, namimili na ako ng panonoorin. Saka hindi na rin ako nagtatagal. Na lang, sabi nga namin, instead na nanonood ako or ng ibaba kasi may time nun na instead na nagbasa ako ng Bible ng ko, sabi ko, mayroon naman akong devotion, di hininto ko yung yung pagbabasa ko ng Bible. Tapos nung sabi ko, parang sabi ko, hindi, kasi sabi ko yung devotion, yung mga verses lang nandun, pero di yung the whole book, yung buong chapter niya, wala, mas may revelation pag yung buong chapter niya eh. Ayun, inalis ko na nga yung Netflix, binalik ko na ulit yung pagbabasa ng Bible ko. Kasi nung umpisa masyadong ko. Tsaka ngayon hindi na. Sabi ko gano'n kung manonood ako ng isa, bawa may natapos ako yung isang movie, yung isang niya, ire-rest ko muna hindi muna ako manonood ng ilang days. Tapos bago ulit ako manonood. Tapos manonood na lang ako sa gabi, kapag halimbawang bago na matulog. Kasi yung minsan yung time ko rin sa trabaho, naapektuhan, natatambakan din ako. Tapos yung prayer, tapos parang thank you Holy Spirit sa guidance. Ito din sa Bible study natin na talaga kailangan natin yung isa't isa para madagdagan nga yung kaalaman natin, itong faith. Sa akin naman yung ko dito yung
faith without action is dead. Kaya nga, kasi sabi ko nga kay Sis Do, 'di ba kasi minsan kailangan ko rin minsan sisilip sa Facebook, may relo na ako dito. Kasi minsan nakakapag-Facebook ako, hindi ko napapansin 30 minutes na pala. Kaya ako pinakita ko sa kanya yung relo ko, yung may maliit, yung square, rectangle, ganyan. Nasa tabi ko na siya para, "Oh, stop na, 10 minutes lang." Tingnan mo lang kung ano yung dapat mong tingnan, yung mga gano'n. Kaya ayun yung na naanuhan na yun ang naanuhan ko na ano, napansin ko, oo. Sister Do, ano, Oh, may additional ka? yun na nga eh, yung ano to, yung teleserye ko at saka Netflix mo, nagkita sila. Yung papalitan na natin ng true story. Ayun. Oo, oo, It's- mamimili na rin ako ng panonoorin ko. Kasi yung Alchemy of Souls, diba? Sabi ko naka-line up na yun eh. Ako pipindutin ko na siya kasi meron doon mga line up kung kailan ko siya yung isusunod ko. Ila-line up ko na yung Alchemy of Souls sabi. Kaya lang yun eh. Iba parang witchcraft yun. Hindi na, mamimili. Kaya magiging careful na rin ako sa panonood. Kahit sikat yung yung bida, hindi na yung kung anong klaseng, i-google ko muna kung may lesson or maganda bang panoorin. Ayun po. Yun, sige. Yun, check upin natin yung time natin. Yun yung pan natin, action natin. So, yung sabi nga ni Lay na faith without ano to? Action. Action. Oh. Hindi, faith without Faith action. without dead. action is dead. Oo. Kaya gagawa na namin ng action. Si sabi Action. ni God. I-act Diba? mo, diba? I-act mo. Tapos, Gawin. yung kanina yung binasa ko, yung parang start mo yung yung Dapat design. mag-umpisa. Oo, yung umpisahan na. Dapat may ignite mo. Oo. Kahit di mo pa nakikita yung yung vision na yon, i-start mo na para makita mo, maumpisan na. Yun yung nag-strike sa Bible study. Saka yung what practical steps will you starting today? Yan sa amin. Yun. Okay. Sige. Thank you. Room 2 naman, Aji, Rocky. Malamang si Aji to. Si Okay. Aji, pakain na natin sila, Ruben. Go, Aji. Mga boy. Yan sa amin, Pastor Alex, yung sa faith and obedience. Kung yung step out. So, yung sa amin is kasi tulad ng kay Brother Vince, dapat yung at Brother Sunny, yung faith is dapat nag-grow siya every day. So, pinag-usapan din namin doon kung saan ba yung faith mo, kung faith in faith or faith in Jesus Christ. Kasi nga, 'di ba may mga faith kasi na may faith kasi na parang yun nga napag-discussan namin kanina na like example, pag mababa yung faith ng isa mong kasama, yung parang nako-condemn mo pa siya dahil doon. So sabi namin na yung the more yung faith mo is nag-grow, dapat the more you become humble. So hindi kasi pwede yung, 'di ba, sabi nga faith without action is dead. Parang ganoon, 'di ba? Pag faith, dapat ang faith is paggawa ng 'di ba? Paggawa ng mabuti. So kung ang faith kung ang faith natin is yung paggawa lang natin is yung paggawa, kasi nga kahit sa Bible, kahit nga si Satanas may pananampalataya, nanginginig pa eh. So sabi namin nga, so yung faith is, 'di ba, sabi nga sa parable yung sa mustard seed, 'di ba? Ganon ka-humble yung sa faith. Tapos yung kasi yung faith, parang si Lord din magbibigay sa iyo kung hanggang saan yung gusto mong lalim ng faith. So parang na ko rin, Pastor Alex, yung sa Hebrews 5
14 ba yun? Or ano, yung solid food or yung parang yung infant or milk pa yung ano, kaya hindi siya maturuan ng malalalim kasi nga, di ba? Ayaw mo nilang intindihin. So, the more you have faith, the more na naiintindihan mo yung mga tinuturo, lalo sa Bible study, sa service. So, yung sa faith is, yun yung sabi nga ni Brother Sunny kanina na, kasi everyday, ano may faith. Oo, sabi natin, di ba faith? Paano pag dumaan ka sa test of your faith? Example, sa financial, di ba? Doon matitest yun kung, sige nga, test, di ba si Lord, sabi nga, itinitest nga din yung, tinitest din niya kung sa kanya ka or ano, di ba? Tinitest din niya yung faith mo kung kay Lord ka or ano. So, yun nga yung ano, yung dapat pag mag-establish ka, establish mo muna yung faith. Yan nga, bago yung relationship. Kasi nga, kung wala kang, parang yun yung pinaka-foundation natin yung faith kay Lord, di ba? So, yun, dapat para lalong lumalim yung faith natin is yung devotion, daily devotion, reading Bible, tapos yung ano nga, ganito, Bible study, tapos praying, yon. So, yun yung mga faith na ano, kasi pag dumating kasi yung faith kasi natitest lagi yan Either your faith is true or your faith is, yun nga, faith in faith. Yun nga, di ba? Sabi, hindi ka kasi mahina yung faith mo, mababa yung faith mo, kaya ka nagkasakit. Yun yung mga faith na ano imbes na gumaling, 'di ba? So, ang faith ko, ipanalangin kita. Whatever the output, si Lord ang gagawa niya. Yun yung faith na hindi ka magyayabang. So, yun yung sa amin, Pastor Alex, the more you have faith, the more dapat bumababa yung sarili mo para itinataas mo naman yung glory kay Lord. So, yun yung sa faith namin, Pastor Alex. Napakano yung faith. Di ba? Sabi mo nga, faith in faith, Pastor Alex. Baka doon, dapat ano mo yun kung doon ka ba sa faith in faith o doon kay faith in Jesus, di ba? So, yun po. Ay, Brother Vince, Brother Sunny, baka may maidadagdag kayo. Baka faith, Okay na ako, bro. baka faith mo para si Brother Vince Hindi, sa akin bigla lang habang nag-sharing, bigla lang pumasok yun sa isip ko, yun sa number 1 na tanong, yung what area in your life is God calling you step out faith in obedience? Yung kapag may mga pagkakataon ka na hindi mo kayang kontrolin, kailangan mo talaga magka-faith sa Kanya at sumunod. Kasi siya lang yung tanging may control lalo na kapag katulad nitong pamilyado ka na, may mga anak ka na umasa sa'yo, pamilya mo. So kailangan yung faith mo sa Panginoon, yun na talaga na alam mong itatawid ka niya. Yun ang isa sa akin na biglang nagkaroon na idea. Kapag may mga bagay ka na hindi mo kayang kontrolin na, out of control mo na, si Lord na ang bahala, ibigay mo sa Kanya, siya bahala doon. Yun. Tapos yung practical ways na steps, yun, dagdag ko lang. Siyempre, yung patuloy na pananalangin natin sa araw-araw na hinihingi natin sa Kanya na gabayan tayo sa bawat laban natin sa buhay. Paano lumalalim yung pananampalataya? Pinapractice din yan. Kasi kung hindi napapractice yung pananampalataya mo, parang muscle yan. Kapag hindi mo inilakad yung paa mo, manghihina. So, kailangan yung faith natin, pinapractice din natin na lumalalim. Hindi pa pwede na mayroon na tayong faith, makontento tayo dito. Hilingin din natin sa Panginoon na mas lumalim pa, dagdagan niya. Kasi usually ang tao, mahilig tayo sa comfort zone. Ang pagpapalalim ng pananampalataya, lumalabas tayo sa comfort zone. Amen. So kailangan lumalim ka noon, magsasacrifice ka. So yun nga, katulad noon, magkakaroon ka ng faith. Ano yun faith na yun, yung magbasa ka lang ng Biblia. Yung i-let go mo yung comfort zone mo. Faith na yun. Inaano ka na. Yun ang hihilingin natin lagi sa Panginoon na bigyan niya tayo araw-araw ng ganun at saka matuto tayo sumunod kasi nakadesign tayo para lumihis So si Lord lang ang magiging natin, compass talaga. Yun po. Amen. parang, Pastor Alex, parang ganito Questionin ko yung faith mo kung totoo yan. Kumakain ka ba ng dinuguan? Pag sinabi ko, kumakain, bali yung faith mo.
Yun yung mahirap na ano eh, no, mga alam Hindi, mo, nasa ano yun, nasa law of Moses pa kasi yun nga, sila. di ba? Ay, naku, madami ako na Nasa kaya grace na tayo eh. Grace hindi, and ano na tayo ng Panginoon. baka Yun. mali yung faith mo or ano, bahala ka sa buhay mo. Dapat mag ano, di ba? Para mong sinabi nga, parang ikaw sumisiyasat ng puso ko, ganun na, di ba? Kaya mo bang sumisiyasat kung ano yung tama at mali, di ba? Ganun naman, Pastor Alex, di ba? Kung mas maano yung faith mo, dapat madidiscern mo naman, di ba? Kung what is good from evil, di ba? So, yun po sa amin, Pastor Alex. Sandali. Okay, yung dalawang dalawang anong tawag doon, dalawang bagay yung gusto kong i-address doon sa sinabi ni Ruben. Unang-una, anong tawag doon? Yung sinabi mo kanina, Ruben, na tinetest yung faith natin. Totoo yun. Totoo yun. Naituro ko na dati ito eh. Merong testing of our faith, sinabi sa Bible. Pero yung testing na yon ay pass or hindi siya pass or fail. Nasanay kasi tayo na yung pag merong test, maski sa eskwelahan yung mga pinaka-basic eh. Pag merong test, pass or fail yan, di ba? Either you pass or you fail. Pero sa Panginoon kasi tama, sinabi sa James na merong testing of faith. Pero sinabi sa Hebrews na Jesus is the beginner and perfecter of our faith. So, pag siya yung perfecter, bakit kanya ilalagay sa sitwasyon na mag-fail ka? Hindi ganon. So, it is either pass or make better yung sitwasyon natin. So, hindi mahirap yung mga sinasabi nila, uy, tinest ako ni Lord, nag-fail ako. Yung mga ganon, hindi. Itetest ka, pero kung hindi nangyari, hindi man maganda yung result ng test, ang intention is to make better. Bakit? Kasi si Jesus ang perfecter of faith. Is a perfecter of faith. Tapos, asan na yun, Ruben? Yun yung hinahanap ko eh, yung sinabi mo na the testing of our faith. Nasa James yun, di ba? James 1. Naisip ko lang, di ba? Hindi, nasa James yun. So James 1:3. 3 ba yun? Apa, you know that these things are testing your faith. Or My brothers, you will have many kinds of troubles. Ah, But when these things happen, you should be very happy. You know that these things are testing your faith. You know that these troubles are testing your faith. count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And then steadfastness, ayun, the rest of verse 4. Ang gusto kong hanapin natin dito sa verse na ito, kasi gusto kong i-address yung sinabi ni Ruben kanina. Hindi ako ang pupunta kay Ruben tapos itetest ko yung faith niya. Hindi po. Because I have no way of measuring that. Ang merong paraan para i-measure yung faith mo ay yung beginner and perfecter of your faith. So, hindi pwede na yung isang tao pupunta siya sa kapwa-tao niya, pastor pa man yan, hindi siya pupunta sa isang tao na itetest ko nga yung faith ni Vincent. Hindi po. I cannot do that. I cannot do that. Otherwise, ginagawa ko yung exclusive na gawain ng Panginoon. Huwag nating isipin na yun, na sige nga Vincent, leader ka na, i-test ko nga yung faith mo. Hindi po. Blasphemy yun. Kasi yung testing of faith is exclusive to God. Kasi siya yung beginner and perfecter. Bakit? Meron ka bang paraan? Meron ka bang sukat para matest mo yung faith ng isang tao? Wala nga eh. Wala tayong ganon. Yun lang yung gustong i-address dito, yung verse 3. Yung testing of your faith produces steadfastness. Yes, there is testing of faith. Pero it is not for us to do that. It is for God to do that. Yun. Sige. Amen. Balik tayo kina Aji. Room 2.
Sige po, kami na po mag-report. Kami po ni Sister Rocky, ang aming area sa life namin that we are called to step out. Si Sister Rocky, yung work. Work. Maraming challenges, pero napatunayan na ni Lord yung faithfulness niya. Kaya si Sister Rocky, no more fear, nag-step out siya na walang ghost month, walang dahil enrollment or anything, but because of the Lord, ang Lord yung faithfulness ng Panginoon, yun yung yun yung magre-reign sa kanyang, in the way she looks at her work, yung mga demands nito, especially kung kota-kota. Sa akin naman, yung relationship sa business, since retired na ako, merong binigay ang Panginoon na maliit na rental business. So, bali ang aking, before kasi nag-worry ako kung kailan marerentahan yung isang unit kapag ka na-vacate. Talagang palagi kong laman yun ng concern ko. Pero ngayon sabi ko, Lord, ikaw naman magbibigay eh. Ikaw naman magbibigay na magre-rent, you give and you take away. So you take away yung rent nung nag-vacate, pero you will give another renter to us. Tapos ang another stepping out of faith ko naman yung relationship with my daughter at 21. May mga areas sa aming dalawa, may mga choices kami na magkaiba. Siguro baka age, I'm 61, 21 lang siya, 40 years, and iba rin yung pinipresent ng media, iba rin yung pinipresent ng situations niya as college student. So may mga challenges sa relationship namin. So I really hold on to God's promise na she will take care of my daughter. Hindi ko siya mababantayan 24/7, hindi ko siya ma-advisean, pero the Lord will always see her through, and it is the Lord who will take care of her. So, ano yung practical steps? Sa amin ni Sister Rocky, yung practical steps namin, yung to deepen our faith. So, sa amin, faith requires action. So, for both of us, yung devotion importante. Yung ngayon, ang binabasa ni Sister Rocky yung Psalms, and talaga namang nangungusap sa kanya yung mga messages ng Panginoon sa kanya through Psalms to really have faith in God's faithfulness. Lalo-lalo na pa yung pagkota niya, no? Kasi yung bioessence, hindi ikaw talaga hahawak ng mga ng mga clients eh. Ang Panginoon talaga magdadala niyon. Talagang dependent siya dun sa darating na clients. Yung magpipili ang clients ng bioessence for the medicines and for the services. And yun yung pinangahawakan ni Sister Rocky. Sa akin naman, faith requires action. Siguro to lessen yung, kasi ang usual ko kapag pagod na ako, ang aking manonood ako, not necessarily Netflix, basta ako yung movie, Google ako, yun. Tapos hihiga ako na yung likod ko dahil yun yung palagi kong dapat i-rest. Minsan pagka imbis na nagbabasa ng Bible or makikinig ng podcast or preaching, nanonood ako ng movies. Tapos sabihin ko, Lord, nasa pa dito sa movie na to? Kapag ka medyo hindi ko na makita ang Panginoon dahil iba na yung pinipresent ng movie, ikakat ko na. Yung, you're wasting my time, yung movie na yun. So yun yung aming ni Sister Rocky. Tapos, part ng Bible study ang nag-impact sa amin the most, yung faith requires action kay Sister Rocky, yung faith niya, yung be still and know that I am God, saka yung the Lord will really be the one to take care of you. Pero meron ang sinasabi,
ni Sister Rocky, kailangan ding trabahuhin. Yung may active participation ka dun sa mga concerns mo or kung ano man yung areas na kailangan talaga mag-step out ka ng faith and obedience. Sa akin naman, ang sa akin is faith pleases God and believes in His goodness. Mhm. Good. Sa akin kasi, kapag nag-doubt pala ako, pag nag-doubt and fear ako, it saddens the Lord. Nalulungkot siya. Syempre, kapag may karelasyon ka, ayaw mo na nalulungkot yung karelasyon mo. Kaya yung naisip ko, Lord, kakayanin ko with your grace and with your mercy. I would like to please you. And always believe in your goodness. Kasi pag may mga concerns sa bahay, concerns sa relationship, kami ni Agatha, may mga disagreements, may mga differences. Minsan tatanungin ko sarili ko na, Lord, hindi ko ba na inculcate sa anak ko yung gusto mong sabihin sa kanya with regards to your goodness and faithfulness sa buhay namin? May mga ganun akong tanong eh. Mhm. And sabi nga, I should believe in His goodness. Yun yung faith. Believe in His goodness na the Holy Spirit will really move into Agatha every time maka-encounter siya ng mga decision and concerns and mga bagay na kailangan niyang to stand up. Mhm. Kasi hindi ko hindi ko pa masyadong mayakap yung katotohanan na 21 na siya. Kahit pa paano, parang gusto ko pa rin siyang i-protect sa mga possible na mga na hindi what do you call that? Yung mga choices na maring may mas magandang choice diyan, anak, ito gawin natin. Pero minsan nawawala na yung faith ko sa Panginoon kasi I am taking in charge. When the fact is, I should be asking and letting the Lord take in charge of my daughter. Mhm. So yun yung yung relationship. Kaya yun yung that impacts me, yung faith pleases God. Malaking bagay yun na doon pala siya natutuwa ang Panginoon. Doon pala siya nagdi-delight sa akin. Yung siguro sa devotion, pag-read ng Bible, and yung action din on how I deal with the concerns of my world. Yung kasi may kanya-kanya tayong season, di ba? Yung season ko, how I deal with it. Yun po. Yun. Sige. Thank you, Aji. Yung very often misquoted yung yung Exodus 14, 13, 14. Yung fear not, stand firm, and see the salvation the Lord will give you today. Tapos the Egyptians you see now, you will not see again. The Lord will fight for you. Every time people will say the Lord will fight our battles, alam nyo, totoo yun. Totoo yun. Pero yung sinabi nga ni Rocky na kailangan trabahuin mo. There's something that you should do. Noong April, nagkaroon tayo ng Bible study tungkol sa spiritual warfare. In-explain ko yung dun yung Exodus 14, 13, 14. Kasi yung verse 14, the Lord will fight for you and you have only to be still, to be silent. Sabi nga. Pero, yung verse 15, si God din ang nagsabi, why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward. Gumalaw kayo. Yung plano ni God, hindi mangyayari sa buhay mo kung hindi ka gumagalaw. Tapos yung faith mo, it has to move. Isabuhay mo yung faith mo para mangyari yung plano ng Diyos sa buhay mo. Tapos, sinabihan niya si Moses, lift up your staff, stretch out your hand. Yun all the rest of dun sa Exodus 14. Pero hindi yung dahil the Lord will fight for me, you have to be still, wala na akong gagawin. Bahala ka na. If the Lord tells you to move, you have to move.
Ganun yun. Amen. 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 Mag-share po uli ako. Share ulit ako. So I hope it was somehow na-encourage tayo, somehow na-convict tayo ngayon, kinausap tayo ni Holy Spirit to na we address our faith and we feed our faith. We have to feed our faith as we pray and desire to deepen our faith. Let us remember na yung faith natin is dynamic. It is dynamic, it is growing, it is never static. Hindi po. We grow in faith by hearing His word, acting on it, believing in His goodness. Naisip ko nga ito yung dynamic na faith. Malamang maski nandun na tayo sa next na life, nag-grow pa rin yung faith natin. It does not end. Does not end. Anyway, before we end, meron pa akong isang quote na hinanda para sa atin, i-share ko sa atin. Ito, gustong-gusto ko ito. Ang ganda ng quote. Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Yun ang gusto natin, di ba? Ang nagsabi ay si Corrie ten Boom. If we know yung kwento nila, ayan, nasa screen yung libro, The Hiding Place. May movie din yan. Ano sila, nung Holocaust, nagtago sila ng mga Jews sa bahay nila. Yun. Panoorin na lang natin. Pero ito yung point. Exactly. From someone who has been there, from someone who did it. Siya yung nagsabi na faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Yun yung gusto natin. Amen. Amen po. Pastor, anong title ng movie? Hiding Place. The Hiding Place. Ayun po. So yung closing prayer natin, syempre kakantahin natin ulit ng ating closing prayer bago tayo picturean ni Ruben. You know, Hallelujah. thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Faith, I can move the mountain. Ayan, Ruben.